Pero, sinabi sa kanya ng time merchant na hindi tama ang nakalagay sa kanyang record dahil ang natitira na lang daw nitong oras ay 26 days, 12 hours, 18 minutes and 20 seconds. Nagulat naman doon ang lalaki at inisip kung totoo kaya ang sinasabi nito at kung oo ay paano naman niya iyon nalaman. Bigla na lang naglakad paalis sa lugar na yun ating bida at sinabi sa lalaki na kung gusto pa niyang mabuhay ay sumunod ito sa kanya. Dahil wala namang mawawala sa lalaki ay sinundan na din ito ang time merchant sa paglalakad. Habang naglalakad ay tinanong ni Lee ang lalaki kung ano ang kanyang pangalan, ano ang sakit niya, at alam ba ito ng kanyang pamilya. Nag-isip naman ito saglit pero tipid nitong sinagot ang ating bida at sinabing ang kanyang pangalan ay Som at ang kanyang sakit ay leukemia. Napansin naman ng ating bida na hindi nito sinagot ang kanyang tanong tungkol sa pamilya kaya tinanong ulit nito kung hindi ba sila nag-aalala para sa kanya. Sinabi ni Som na umalis na lang siya doon nang walang palm at ang alam ng kanyang pamilya ay patay na siya. Tumingin sa kanya si Lee nang nakangiti at inisip na kakaiba ang lalaking yun sa lahat ng kanyang nakilala. Nilabas nito ang kanyang orasan at sinabing susubukan niya ang lalaki at bibigyan siya nito ng test. Pinindot ito ng time merchant at sinabing pababagilan muna niya ang oras doon ng 100x, nagtaka naman doon si Som dahil sobrang tumahimik ang lugar at bigla na lang tumigil ang lahat. Sinabi naman sa kanya ni Lee na hindi niya kailangang mag-alala dahil siya ang may gawa noon. Pinaliwanag nito na kaya niyang kontrolin ang oras at ang tawag sa kanya ay time merchant. Kaya daw niyang pahabain ang natitira nitong oras at ang kailangan lang niyang kapalit ay ang loyalty at ang kalayaan ni Som. Nung nakita nito ang kanyang status ay inisip nito na hindi ito isang optical illusion at totoo siguro ang mga sinasabi nito. Bigla nitong iniba ang kanyang ekspresyon at tinanong bigla ang time merchant kung ano ang gusto nito. Nagustuhan naman ni Lee ang pinakitang reaksyon ng lalaki at inisip na tama nga siguro siya ng pinili. Bago pa makasagot sa kanyang tanong ang time merchant ay inisip ulit nito kung ano kaya ang gusto nito sa isang taong malapit ng mamatay. Meron siyang dalawang nakababatang kapatid at nung sinabi sa kanya ng doktor na meron siyang leukemia ay bigla na lang siyang umalis sa kanila. Alam nito na hindi kakayanin ng kanayang pamilya ang gastos kaya ginawa niya iyon para hindi na sila mahirapan. Pagkatapos noon ay pumunta siya mag-isa sa capital para magtrabaho dahil gusto sana nitong mag-ipon para sa kanyang pamilya bago siya mawala. Pero, walang kahit na sino ang kumukuha sa kanya dahil sa kanyang malubhang sakit. Wala na daw siyang pakialam kahit ibenta pa niya ang kanyang sarili basta hamaba lamang daw ang kanyang buhay. Tinapon nito ang gamit-gamit niyang sigarilyo at bigla na lang yumuko sa harap ng ating bida at tinawag niya itong elder brother. Natuwa naman doon ang time merchant at sinabing bibigyan siya nito ng 100 araw bilang regalo. Agad nitong naramdaman na pumasok na sa kanyang katawan ang oras at makikita na ding nagbabago na ang kanyang status. Nung tinanong siya ng ating bida kung ano ang pakiramdam ng maging malusog ulit ay doon na nalaman ni Som na totoo nga ang lahat ng sinabi sa kanya ng time merchant. Yumuko ulit ito at sinabi sa kanyang elder brother na simula sa araw na iyon ay siya ang magsisilbing patalim at aso nito at ibibigay daw nito ang buong buhay niya para sa ating bida. Bigla namang inabot ng time merchant ang kanyang card sa lalaki at sinabing bago siya nito pagsilbihan ay kailangan nitong gawin ang dalawang bagay. Kailangan daw niyang ibalik ang kulay ng kanyang buhok sa itim at bumili ng maayos na damit at pag nagawa na niya ang mga iyon ay dumiretso na agad siya sa address na nakasulat sa card. Dinagdag din nito na hindi daw niya gusto na tinatawag siyang elder brother kaya simula sa araw na yun ay master na ang dapat itawag nito sa kanya. Wala namang naging problema doon si Som kaya yumuko ulit ito at tinawag ng master ang ating bida. Pagtaas nito ng kanyang ulo ay wala na doon ang kanyang master at bumalik na din sa normal ang oras sa paligid. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita na nating nakabalik na sa dati niyang apartment ang ating bida. Iniisip nito na nag-uumpisa pa lang ang Eternal Club at kaya pa niya ang lahat nang wala siyang kasama. Pero, alam nito na pag dumami na ng dumami ang miyembro nito ay kakailanganin na niya ng mga tapat na kasamahan. Kakailanganin daw nito ng mga taong hindi basta-basta ang talento at kakaiba sa lahat. Susubukan daw nitong kunin ang lahat ng kanyang makakaya mula sa mga alalay hanggang sa mga scientist. Tinignan niya ang kanyang card at sinabing sino kaya ang maswerte nitong susunod na bibigyan.
Bigla naman itong nawala sa kanyang iniisip dahil bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Nakita niya doon ang kanyang roommate na si Yang na merong hawak na bote ng alak. Nagalit ito kay Lee at sinabing akala niya ay hindi na siya babalik doon sa kanila. Tinignan nitong mabuti ng ating bida at sinabing hindi talaga ito totoong lasing. Pinlano daw siguro ito ng babae para akitin ang kanyang roommate na si Lee. Lumapit ito na dahan-dahan at tinanong kung bakit nito tinago sa kanya ang totoo niyang identity. Hindi niya ito nagustuhan kaya kailangan daw siya nitong parusahan. Sumakay naman si Lee sa ginagawa ng babae at tinanong kung ano ang iniisip niyang parusa. Binulong nito sa ating bida na kailangan niyang uminom ng madami para sa kanya. Nung kinuha niyang ang kanyang baso para painumin ang ating bida ay natapunan nito ng alak ang kanyang damit. Kunyari ay hindi niya yun sinasadya kaya sinabi nito na siya na mismo ang maglilinis dito. Habang nililinis niya ito gamit ang kanyang dila ay inisip ng ating bida na ibang klase daw talaga ang kanyang roommate. Kung siya pa rin daw ang dating Lee ay naakit na ito sa kanya ngayon pero iba na daw ang kanilang posisyon ngayon. Kailangan daw niyang ipakita sa kanila na siya ang may kapangyarihan sa kanilang dalawa kaya binuhat nito bigla ang babae. Dinala niya ito sa kwarto ng babae at bigla itong hinagis sa kanyang kama. Inisip naman ni Yang na kahit na isang mayamang tao pala si Lee ay hindi naman siya masamang tao kaya pag pinakita daw niya sa lalaki ang kanyang sensiridad ay tatanggapin din siya nito. Pinaikit nito ang kanyang mga mata pero nung napansin niya na walang ginagawa ang ating bida ay unti-unti din niya itong dinilat. Nakatayo lang sa kanyang harapan si Lee kaya tinanong nito ang lalaki kung ano ang kanyang problema. Ngumiti naman ito at sinabing mas cute daw ang kanyang itsura ngayon dahil mukha itong totoo kesa sa peking pang-aakit niya kanina. Dahil nakita pala ng ating bida kung ano ang totoo niyang ginagawa kanina ay bigla na lang itong yumuko at nanghingi ng tawad. Sinabi nito na yun lang kasi ang naisip niyang paraan para mapansin siya ni Lee. Bigla naman itong hinawakan ang labi ni Yang para patahimihin ito. Sinabi nito na hindi naman niya kailangang manghingi ng tawad dahil gusto niya ang mga matatalinong tao gaya niya. Pero, hindi na daw siya ang dating Lee na kilala niya kaya kailangan itong ipakita sa kanya ang kaya niyang gawin para mabigani ito sa kanya. Pagkadating ng umaga ay makikita nating merong ginagawa ang ating bida sa kanilang sala. Bigla itong napalingon sa kwarto ni Yang dahil nagmamadali niya itong binuksan at sinabing mahuhuli na siya sa kanyang trabaho. Pinatigil naman agad siya ni Lee at sinabing hindi na nito kailangang mag-alala dahil tinawagan na niya ang kanyang trabaho at sinabing kailangan muna nitong magpahinga. Nahihiya naman itong lumapit sa ating bida at sinabing hindi daw nito alam kung paano magpapasalamat sa kanya. Kung ganoon ay pwede siya nitong ipagluto ng almusal dahil kanina pa daw ito nagugutom. Nung sumunod sa kanya agad ang babae ay inisip nito na iba daw talaga ang kapangyarihan ng pera. Pumunta naman agad si Lee sa pinto dahil narinig nito na merong kumakatok. Pagbukas niya nito ay agad siyang sinalubong ni Som at agad nang hingi ng tawad sa kanyang master dahil masyado daw siyang maaga. Natuwa naman doon ang ating bida at sinabing gusto nito ang kanyang spirit. Pero, hindi nito nagustuhan ang tunog ng master kaya sinabi nito kay Som na sir na lang ang itawag nito sa kanya. Narinig naman ni Yang ang pagtawag nito ng master sa ating bida kaya lalo itong nagtaka kung ano talaga ang kanyang identity. Pagkapasok ng dalawa sa loob ay agad silang binigyan ng maiinom ni Yang. Sinabi nito na papasok muna siya sa kanyang kwarto para makapag-usap sila ng maayos. Nung nawala na doon ang babae ay bigla nang nilabas ng time merchant ang employee contract para kay Som. Sinabi nito na nakasulat doon ang lahat ng kanyang kondisyon at pwede din siyang magbigay ng 3 niyang kondisyon doon. Kaya, kung ayos na sa kanya ang lahat ng nakasulat doon ay pirmahan na daw niya ang kontrata. Nagulat ang ating bida nung hindi na ito binasa ng lalaki at bigla na lang itong pinirmahan. Sinabi nito na dahil pinagkakatiwalaan siya ng time merchant ay pagtitiwalaan din daw niya ito. Tama daw talaga siya nang napili at dahil daw doon, kailangan nilang ituring na partners ang isa't isa. Para daw sa una nitong task ay kailangan niyang hanapin sa isang university ang lalaking nagngangalang Zing Baron. Pag nagawa na daw niya yun ay kailangan din niyang ibigay ang isang item sa address na nakalagay sa papel na binigay sa kanya ng time merchant. Agad naman itong sinunod ni Som at sinabing hindi siya nito bibigowan.
Habang umaalis ang lalaki ay inisip ng ating bida na mas madali talaga ang merong nauutusan. Kailangan daw talaga niya ng mga kasama para mapatakbo ng maayos ang Eternal Club. Ang susunod naman niyang kailangang gawin ay humanap ng venue para sa kanilang club at ayusin ang mga profile ng lahat ng posible nilang maging customer. Dahil dati siyang programmer ay meron siyang ideya kung paano yun gawin pero mas mabuti sana kung hahanap siya ng bihasa talaga doon. Ngumiti ito at sinabing kailangan na niyang hanapin ang susunod niyang empleyado. Lumipat muna ang ating storya sa isang gusali sa gitna ng capital. Makikita dito ang dalawang lalaki na nagbabantay at tinanong sa kanya ng isa kung kamusta na ang kanilang inspection. Sinabi sa kanya ng isa na hindi nila kailangan mag-alala dahil iyon ang Windsor Green supercomputer at hindi yun basta-basta nahahack. Pero pagkasabi noon ng bantay ay bigla na lang umilo ng pula ang computer dahil merong nakapag-hack sa kanila. Pagkatapos noon ay nahack na din ito ang buong capital at nagpakita na rin ang gumawa nito. Dahil dito ay nahirapan ang lahat ng business sa buong capital at ang estimated na nawala sa kanila sa araw lang na iyon ay mahigit 10 billion yuan. Wala naman ibang sinabi ang hacker kundi ang mga salitang ililibing niya ang mundong iyon na kasama niya. Pinalabas na rin ito sa balita at sinabing ang target pala nito ay ang Windsor Green supercomputer. Pag nilabas daw kasi ng hacker ang lahat ng laman ng computer ay lulubog ang capital sa loob lamang ng isang linggo. Ayon daw sa mga eksperto ay ginagawa ito ng hacker dahil meron itong malubhang sakit at ang gusto nito ay idamay na buong capital sa kanyang pagbagsak. Nung narinig ito ng ating bida ay napaisip agad nito na kailangan niyang makita ang hacker na yon. Dahil doon ay tinawagan agad nito ang kanyang alalay na si Som at sinabing kailangan niyang pumunta sa Rong family. Sabihin daw nito sa kanila na kailangan ni Mr. Lee ng eksperto sa computer dahil meron itong kailangang gawin. Habang nangyayari ang lahat ng iyon ay bigla namang pinakita ang hacker sa kanyang lugar. Nakangiti nitong sinabi na kasama ang lahat sa kanyang ginagawang masterpiece at walang makakatakas dito. Kahit daw umabot na ng critical stage ang kanyang sakit ay wala lang sa kanyang ang pag-hack ng Windsor Green. Bigla naman itong hinawakan ang kanyang dibdib habang umuubo at sinabing buwisit talaga ang cancer na yon. Pilit nitong ininom ang kanyang gamot at sinabing hindi na masyadong matagal ang natitira niyang oras. Kailangan na niyang gawin ang kanyang plano at idamay ang buong mundo sa kanya. Habang naghihintay ay nagulat ang lalaki dahil bigla na lang nag-error ang computer sa kanyang harapan. Tinignan niya itong maigi at hindi ito makapaniwala dahil nahack din siya. Nakasulat sa kanyang screen ang mensahe ng ating bida na nagsasabing hanapin niya ito dahil kaya siya nitong sagipin. Inisip nito na kahit nahack nila ang kanyang computer ay hindi pa rin naman nila alam kung nasaan siya. Lalayo na sana ito sa kanyang computer pero nakita nito na nag-message ulit si Lee at sinabi nitong nakikita niya ang kanyang oras. Nung hindi pa rin ito sumagot ay pinasahan siya ng link ng ating bida para makapag-usap daw sila. Dahil tiwala ito sa kanyang talento pagdating sa computer ay hindi ito natakot kaya sinabi nitong wala namang mawawala kung papakinggan nito ang sasabihin ng kausap niya. Pagpindot nito ng link ay agad siyang binati ng time merchant sa buo niyang pangalan na Robert Tappan Morris. Hindi naman makapaniwala doon ang bata at tinanong agad nito si Lee kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Ngumiti lang sa kanya ang ating bida at sinabing hindi lang iyon ang kanyang alam dahil nakikita din daw niya ang kanyang oras. Pinitik nito ang kanyang daliri para ipakita kay Robert kung ilan na lang ang natitira niyang oras. Hindi naman agad naniwala doon ang bata at inisip na baka hologram lang yun. Pero, nung tinignan niya itong mabuti ay napansin nito na hindi gumamit ng technology ang kanyang kausap para gawin yun. Agad naman itong hinawakan ang kanyang screen at tinanong kung paano niya ginawa yun at hindi daw pwedeng 10 araw na lang ang natitira sa kanya. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at sinabi lang na kaya nitong ibigay sa kanya ang bagay na hindi niya makukuha kahit na ano ang gawin niya at iyon ay oras. Pilit pa rin ulit ni Robert ang kanyang tanong na sino ang kanyang kausap pero sinabi lang sa kanya ni Lee na kaya naman niya itong alamin gamit ang kanyang abilidad sa computer. Hindi naman natuwa doon ang bata at magtatanong pa sana pero bigla na lang nawala ang kanyang kausap. Sa opisina ng mga Rong ay makikita natin na sinara na ng isang tao ang kanyang laptop.
Pinaalam nito sa ating bida na eksperto ang kanilang nakausap sa computer kaya malalaman din daw nito na sila ang gumawa noon. Hindi naman natakot doon si Lee at sinabing kahit gaano pa ito ka-eksperto ay tao pa rin daw ito at iisa lang daw ang gusto ng mga tao. Mas pipiliin pa nito ang oras para maiwasan ang nalalabi nitong kamatayan kesa maghiganti. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin na dumating na sa airport si Robert. Habang umuubo at halatang nanghihina ay sinabi nito na nakarating na din siya sa wakas sa China. Kailangan na daw niyang mahanap agad ang nakausap niya dahil wala na siya masyadong oras. Nakita naman siya ng isang guard na ubo ng ubo kaya nilapitan agad siya nito at tinanong kung ayos lang ba siya. Agad naman nitong tinaas ang kanyang kamay na nagsesenyas na ayos lang ito at hindi niya kailangan ng tulong. Pero, bigla nitong naalala na wala siyang alam sa lugar na yun kaya pinakita niya ang itsura ng bahay ni Lee at tinanong kung pwede ba nitong ituro kung nasaan ito. Lumipat naman na ang storya sa bagong bahay ng ating bida at makikita nating sinasabi sa kanya ni Som na ilang araw na ang nakalipas mula nung binigyan siya nito ng oras. Dinagdag pa nito na parang nanghihina na naman kasi siya at parang bumalik na ito sa dati niyang kalagayan. Inisip ni Lee na hindi naman kasi niya nalutas ang sakit ng kanyang alalay dahil binigyan lang niya ito ng karagdagang oras para humaba ang kanyang buhay. Ang alam lang naman kasi niyang gawin ay ang kontrolin ng oras at wala naman daw siyang nalalaman tungkol sa sakti nito. Bigla naman itong naisip kung paano kaya kung ang mga cells ni Som ang kanyang kontrolin kesa sa buong katawan niya mismo. Para malaman ang sagot sa kanyang tanong ay inutusan agad nito ang kanyang alalay para kumuha ng magandang klaseng microscope at konting sample ng kanyang dugo. Sinabi nito kay Som na meron siyang naisip na paraan at kung gumana iyon ay makakatanggap siya ng napakagandang regalo. Makalipas ang ilang oras ay dumating na doon ang hinihingi ni Lee at makikitang tinitignan na nito sa microscope ang dugo ni Som. Ang sinusubukan nitong gawin ay pabagalin ang oras ng cells nito dahil inisip niya na kung gumana iyon ay babagal din ang pagdami at paglala ng kanyang sakit. Habang nakatingin ay natuwa ito dahil pwede nga siguro niya itong gawin dahil nakitaan niya ng status ang mga ito. Ang unang experiment na kanyang ginawa ay pinabagal niya muna ng 2 times ang mga ito. Hindi nito alam ang aasahan pero makalipas lamang ang ilang sandali ay humaba nga ang oras nito dahil doon. Naisip din niya na pwede nitong pabagalin ang lahat ng cells na merong sakit sa katawan ng lalaki at ang immune system na lang ang bahala para tanggalin ito ng tuluyan sa kanyang katawan. Natuwa doon ang ating bida dahil nagkaroon ito ng bagong paraan para gamitin ang kanyang kapangyarihan at madadagdagan pa lalo ang kanyang customers dahil dito. Sa labas ng kanilang bahay ay makikita nating nakarating na doon ang hacker na si Robert. Sinabi nito na kailangan na niyang makita kung ano talaga ang kayang gawin ng kanyang nakausap. Pagkalapit nito sa pinto para kumatok ay nagulat siya dahil binuksan agad ito ni Som at pinagbintangan pa siya nitong magnanakaw. Narinig ng ating bida ang kaguluhan sa kanyang pinto kaya pinuntahan niya ito at tinanong kung ano ang nangyayari. Habang sakal-sakal ay sinabi ni Som kay Lee na nakita daw niya doon ang batang iyon na parang merong masamang balak. Nung nakita ito ng ating bida ay agad naman niyang nakilala ang hacker na si Robert. Agad nitong sinabi kay Som na bitawan na niya ang bata dahil siya ay kanyang bisitang hinihintay. Habang naglalakad papasok ay pinuri ni Lee si Robert dahil nahanap daw agad nito ang kanyang bahay at magaling din siya sa salitang Chinese. Sinabi nito na nangunguna kasi ang China sa computer at teknolohiya kaya hindi naman daw pwedeng hindi siya marunong magsalita nito. Bigla naman nitong iniba ang usapan at sinabing siya pala ang time magician at hindi daw siya mukhang kahanga-hanga sa personal. Agad naman siyang sinampal ni Som sa ulo at sinabing ang kanyang pangalan ay Time Merchant at wala daw itong karapatan para pagdudahan ang kanyang master dahil wala naman daw siyang alam. Habang patuloy na nag-aaway ay nakaisip na ng gagawin si Lee para maniwala sa kanya ang bata. Tinawag nito ang kanyang alalay at sinabing lumuhad ito sa kanyang harapan. Nag-focus ang ating bida dahil hinanap nito ang lahat ng cells na may sakit sa katawan ni Som. Makalipas ang ilang sandali ay nakita na ng ating bida ang mga ito at sinabing pababagilan niya ang oras ng mga ito ng 10 times. Sinabi nito kay Som na deep end na lang daw sa kanyang immune system kung gagaling na siya ng lubusan at mawawala na ng tuluyan ang masasamang cells sa kanyang katawan.
Bigla namang tumayo ang lalaki at sinabi sa time merchant na ramdam na niya ang ginhawa at parang hindi man lang daw siya nagkasakit. Tumingin naman ang ating bida kay Robert at tinanong kung ano ang masasabi niya sa kanyang nakita. Hindi naman ito nakapagsalita agad at napamura na lang dahil alam na niya sa kanyang sarili na totoo talaga ang time merchant.